If you know any Christians, or if you happen to be one, you've probably heard the word gospel as a kind of summary of Christian belief, connected to phrases like, God loves you, or Jesus died for your sins. But over time, religious words like gospel can lose their power and meaning by becoming too familiar. So, let's take a moment to rediscover what this important word, gospel, meant to the people who wrote the Bible. Gospel translates the Old Testament Hebrew verb, beser, and the noun, besorah. The Greek New Testament equivalent is euangelion, which is a compound word. Eu means good, and angelion means announcement. All of these words mean good news, but what kind of news? Well, in Hebrew, beser is what we might call national news, or a royal announcement. Like when King David hears a messenger beser that his army was victorious in battle. That means he still rules on his throne over the people of Israel. And after David dies, his throne is passed on to Solomon, his son. And when he was inaugurated as king in Jerusalem, a herald spreads the besorah that a new ruler is in charge. But after Solomon's death came a bunch of bad news kings whose corruption led their nation into self-destruction. This is why the prophet Isaiah announced the good news that one day the God of Israel would come as the cosmic king, to confront all corrupt and violent kingdoms and restore his rule over all nations. And so, when Jesus of Nazareth hit the public stage, he continued Isaiah's gospel when he went around announcing the euangelion of God's kingdom. Jesus claimed that God was restoring his reign over his people Israel and over all nations, and he was the one bringing it all about. Now, the euangelion about a new king in charge means a new way of life. Jesus said that living in God's kingdom meant following him by putting down the sword and seeking peace through radical forgiveness and generosity, even toward your enemies. His good news required people to make a decision. This is why Jesus took his euangelion to Jerusalem to confront the corrupt and violent kingdoms of his day. But he challenged them in a surprising way with the power of God's generous love. As Jesus was being executed by his enemies, he received his crown and was mocked as a fake king. But he displayed true royal authority by forgiving his tormentors. Jesus was the one in charge that day, giving his life for the sins of others. And then, a few days later, everything changed. Jesus rose from the dead as the true king, whose love is stronger than death. He appeared to hundreds of his followers and told them to spread the euangelion, that all authority in heaven and earth now belongs to him. And they did share this good news all over the ancient world. They did it by writing the 4 accounts of Jesus' life that are the gospel. That is, they tell the story of how Jesus brought God's kingdom, how he lived for others and died for their sins, and then was raised from the dead. Jesus' followers also shared the good news by simply talking about it. This is why Peter and Paul, or Priscilla and Aquila, traveled all around, sharing the royal announcement. While it might look like the rulers of our world are in charge and can do whatever they want, the good news is that the crucified and risen Jesus is the true Lord of the world, the real King of all creation. And in Jesus' kingdom, things are different. It's where the real leaders are the servants, because the last are first and the first go to the back of the line. It's where the hungry are fed and the homeless are welcome, because love is the most powerful reality of God's kingdom. And this good news is not easy to believe. It actually sounds kind of crazy when you first hear it, but something happens when people tell the story of Jesus and start living like he really is the King of the world. That's when this gospel becomes the best news that you've ever heard.
Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, tunay po ang aming inawit ay totoo. Wala po kayong katulad, wala kang kaparis. Hindi ka maiyahambing kahit sa ano pa man, Panginoon. Sa lahat na nakikita, hindi ka po kaya ikumpara. Una sa lahat, ang iyong pag-ibig na iyong ginawa, Panginoon, nang ialay niyo po ang iyong bugtong na anak, ibinigay niyo po sa amin. At ang Panginoong Yesus na nag-alay ng buhay, nagmamahal sa amin, nagpapasalamat po kami, Panginoon. At sa banal na Espiritu na marumi po kami, tinahanan po kami na banal na Espiritu. Salamat po na marami, Panginoon. Nilinis niyo po kami sa pamagitan ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. At araw-araw meron ka pong ibinibigay sa aming pagpapaalala, pagkuturo sa lahat ng sitwasyon. Lahat sapagkat ang mga bagay na amin narinig at natututunan, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, patuloy namin, Panginoon, nararanasan kung paano ka kumilos sa aming mga buhay. At ngayon, Panginoon, sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong manatili po kami sa kapayapaan na dulot ng iyong salita. At nagdudulot sa kagalingan sa aming buhay ang iyong salita, Panginoon. At kalakasan, nagpapalakas sa hamon ng buhay sa bawat araw, bawat linggo na dumadaan sa aming mga buhay. At taon, Panginoon, na bibilangin ang iyong habag at biyaya, patuloy na sumasagana ito sa amin. At salamat po ang tunay na kapayapaan, Panginoon, na hindi malirip, patuloy namin mararanasan dahil ang iyong salita ay buhay at totoo na gumaganap sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, maintindihan ang iyong mga salita palagi. Hindi man, Panginoon, namin lubos maunawaan, matuloy po kaming magbigay, Panginoon, ng panahon sa iyo, Panginoon, upang maintindihan namin ang mga bagay at ang iyong mga tinuturo, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Alam po namin na hindi po kami lalabas sa lugar na ito na hindi namin taglay-taglay ang iyong mga salita na may kapangyarihang ginaganap sa aming mga buhay. Bumalik nawa yung mga salita na gagawin ito, Panginoon, upang mabigyan ka ng karangalan. Alam po namin hindi nasasayang ang bawat sandali na aming pakikinig at pagtuturo, Panginoon, ng iyong salita. Salamat po, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, sa umagang ito, hindi pa man namin narinig, Panginoon, alam po namin mainihanda ka na po mabuting bagay para sa amin bilang iglesia niyo po, Panginoon, na buhay. Salamat po na marami sa iyo po ang karangalan, papuri, pagdakila sa ngalan lamang po na aming Panginoong Jesucristo, na aming Panginoon. Amen. Makaupo na po tayo. Blessed morning po, first Sunday of this month. Magko-communion po tayo. Parang malungkot po kayo pag magko-communion na. Hindi naman po siguro. So, balik po tayo sa ating pag-aaral, ang Iglesia ng Diyos na buhay. At yan po yung ating tema hanggang sa matapos itong chapter 6. Chapter 1, chapter 2 hanggang 6 po ay Iglesia ng Diyos na buhay. At bawat chapter po ay mayroon po tayong pinaka-topic. At bawat book ay mayroong mga key verse na hinahawakan para alalayan ang lahat ng pagtuturo natin. So salamat sa Panginoon sa biyayang ito na patuloy sa ating pinapakita at pinapaunawa. Okay, punta po tayo sa ating aralin. Ang Iglesia ng Diyos na buhay ay gaya ng mga kawal. Ganda po na naka-picture po dyan. Gaya ng kawal. Key verse po natin, Ephesians chapter 6 verse 11. Kaya nga sabi niya, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Wow, gustong-gusto ko po yung yung letra niya, malinaw na malinaw po. Salamat po, kapatid. O ibig sabihin, magbihis po tayo ng buong kagayakan, kasuotan, armor of God na sinasabi po dyan, upang kayo daw ay magsitibay o lumakas po tayo laban sa mga lalang ng dyablo. Kasi pag hindi tayo nagsusuot, ano mangyayari? Yung lalang ng dyablo ay magtatagumpay siya. Ayaw ng Panginoon na magtagumpay siya. Gusto ng Panginoon, isuot natin para tayo ang magtagumpay. Amen po ba? Tuloy po natin. At ang ating pong topic ay pinagkunan po natin sa salitang aliping tagapanglingkod sa iglesia o mabuting kawal ni Kristo. Nandito po tayo sa paglilingkod at siguro natutunan natin nakaraan yung mga alipin gaya ng maraming boss tayo, di ba? Tayo alipin. Pero ngayon tayo sa iglesia na po. At tinuro natin yung kay Samuel, di ba? Alala nyo, di ba? So marami paglilingkod na tayo pinag-usapan, di ba? Tsaka si Eli po nung panahon na yun, pinag-aralan po natin tsaka yung mga anak niya. So marami po tayo natutunan. At ngayon po, pinupuntahan po natin yung context po natin na pinagkunan natin ng ating ng key verse pang isa, yung 2 Timothy chapter 2
verse 3 to 4. Pero ngayon, pinupunta na po natin, binabaybay na po natin yung context nito. Kaya ang ating pag-aaral bilang mabuting kawal ni Kristo sa verse 1 to 13, ito po ay patungkol sa katatagan. Tingnan po natin kung matapos natin yung hanggang 13. Kasi may naiwan pa po tayo, 7 to 13. So pag-aaralan po natin yan. And verse 14 to 26, ito po yung tagubilin na matuwid. Sabi niyo po matuwid. Na mapapakinabangan ng mga Kristiyano. Hindi lamang si Timothy, kundi tayo mga Kristiyano sa panahon natin sa ngayon. So puntahan po natin in verse 7 to 13. Nakahanda na po ba tayo? Isipin mo ang sinasabi ko sapagkat binigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Wow! Purihin ang Panginoon. Verse 8. Ganda po nun. Alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay na sa binhi ni David ayon sa aking Ebanghelyo. Verse 9. Na siyang pinagtitiisan ko ng kahirapan sa mga tanikala na tulad na sa tampalasan, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. Praise the Lord. Verse 10. Napakaganda po nun. Kaya aking tinitiisan lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang, upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na nasa kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Ulitin po natin, na may kaluwalhatiang walang hanggan. Go! Na may kaluwalhatiang walang... Praise the Lord. Verse 11. Tapat ang pasabi sapagkat kung tayo nangamatay, nakalakip niya ay mga bubuhay naman tayong kasama niya. Praise the Lord. Verse 12. Kaduktong po yung tapat na pasabi. Kung tayo magtiis, ay maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay kakaila naman niya tayo. Pero purihin ang Panginoon sapagkat sa salitang verse 12, kung tayo mga tiis, ay maghahari naman tayong kasama niya. Praise the Lord. Verse 13. Kung tayo hindi mga tapat, basahin natin tuloy-tuloy, kung tayo hindi magiging mga tapat, siya ay nanatiling tapat. Praise the Lord. Sapagkat hindi makapagkakaila sa kanyang sarili. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng buhay na salita niyang may kapangyarihan sa buhay ng mga Kristiyanong narito sa pagkakataong ito. At even sa mga nakikinig. Okay, puntahan po natin yung verse 7. Kaya nga sabi ko sa inyo, katatagan po ito, nakita po natin yung mga resulta sa mga verses na mga sumusunod dahil sa unang binanggit sa talatang pinag-aralan nung una pa. Yung chapter na to, chapter 2 po ito. Verse 7, puntahan po muna natin. Isipin mo ang sinasabi ko. Ano po kaya, sige po, alisin po muna natin yan. Ano po kaya ang pagkakaibig, gusto niyang sabihin dito, yung isipin mo ang sinasabi ko. Kasi ito, buhat pa po ito sa verse 1 to 6, even in chapter 1. Binanggit po ito yung mga bagay para sa kanya, kay Timothy. Ibig sabihin, isipin mo ang sinasabi ko. So ano po kaya yon? Yung una, yung pinag-aralan natin, pagpapalakas sa biyayang na kay Kristo, dapat doon tayo nagpapalakas. Naalala nyo po, ano po yon? Yung mga aral at doktrina, kaya kalalakas. Pangalawa, ano yung pagkitiis. Naalala nyo, magipagtiis ka sa akin, gaya na mabuting kawal ni Kristo ng paghihirap, sabi niya po doon, gaya ng mabuting kawal ni Kristo na ating pinangahawakan. At ang mabuting di po dito, ang na kay Kristo, sigurado may pagtitiis. Pangatlo po, huwag kang makiayon saan? Sa mga kalakaran ng mundong ito. Naalala nyo? At nag-example po, narrative teaching, ano po yun? Bakit siya nagbigay? Sabi niya, isipin mo ang mga sinasabi ko. Ito yan, yung mga nauna, isipin mo. Kung ikaw ay malalaro ka, kailangan mo magtagumpay, di ba? At yung ikaw ay magsasaka, meron ng ability ka, di ba? So isipin mo ito, sabi ni Paul. Kasi ako nakakulong, isipin mo to mga sulat na binigay ko sa iyo. Ano kaya ang ibig sabihin ng salitang isipin mo ang sinasabi ko? Meron po ba tayo dyan, kapatid, sa Greek word? Yung isang salita po dyan, consider what I'm saying. Ibig sabihin, salitang consider, ang ibig sabihin nyo sa Griego po yan, noeyo.
Pag sinabing nueyo, ang ibig sabihin niya, i-exercise mo sa mind mo. Isip-isipin mo, balik-balikan mo, i-meditate mo yung mga sulat ko sa iyo, Timoteo. I-meditate mo sa iyong kaisipan, i-exercise mo. O doon lang muna, sige, anuin mo Mag-ano ka, kalapin mo lahat ng mga sinabi ko sa iyo. Pag-anuhan mo, pag-isip-isipan mo, to comprehend para maintindihan mo. Yun ang ibig sabihin na consider what I'm saying. Sinasabi ni Apostle Paul kay Timothy. Kasi pinanghihinaan na rin ng loob si Timothy sapagkat nakulong yung kanyang mentor. Amen. So ano pong pinapakita dito? Binibigyan ng kalakasan si Timothy. Tignan mo doon, huwag kang tumingin sa akin, tignan mo tong yung mga pinapaalala ko sa yung aral. Ito yung mga aral. So yan po yan. In verse 7b, at ang sabi niya po dyan, okay, kapatid, tingnan niyo po yung 7. Isipin mo ang sinasabi ko, sapagkat binigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Maganda pong salita dito yung sumunod, sapagkat binigyan ka ng Panginoon. Sabi niyo po, binigyan. Pag sinabing binigyan, pag nag-iisip ka, ang Panginoon ang bahala. Pag Kristiyano ka, pag tunay kang Kristiyano, ang Panginoon ang bahala magpaunawa sa iyo. Pero pag hindi ka Kristiyano, hindi mo maintindihan kahit anong balik mo sa salita ng Panginoon. Wala itong rema kung tawagin. Hello? Wala itong kapangyarihan kasi knowledge lang po yan. Pero pag meron ka nakalap ng mga salita, ito po nangyayari na bibigyan ka ng pangunawa ng Panginoon. Amen. Kaya nga ang pangunawa, ito yung regalo ng Diyos. It is a gift of God. Yan po yung grace ni Lord sa atin. Kaya kahit kami nangangaral dito, kahit kayo nag-aaral din ng sarili, hindi nyo maintindihan kung hindi ang Diyos magbibigay sa atin ng pangunawa. Kaya sinasabi ni Apostle Paul ito, alam ni Apostle Paul na meron siyang unawa na binibigay ang Panginoon sa kanya. Why? Nasubok niya po ito ni Apostle Paul, si Timothy, ng kasama niya sa 5 church na kanyang minisyon. Ano ibig sabihin dito yung understanding? Pagkaunawa, ito po yung salitang understanding. Sabi niyo po, understanding. Meron po tayo, kapatid, meron po tayo dyan. Understanding means, ano daw po? Insight. Ito yung nagbibigay ng pangunawa sa atin para maklaro ang mga bagay na ibinibilin. Hello? Magkaroon tayo ng mataas na pagtingin. Para magkaroon ng, kumbaga sa isang salita, magkakaroon tayo ng mga highlights doon kung ano yung mahalaga. Hello? Yung importanteng mga binilin. Kaya sinasabi, isipin mo ang sinasabi ko sa iyo, sapagkat binigyan ka ng Panginoon ng pangunawa. So insight ito, ang timano nag-highlight sa ating kaisipan kung ano yung salita ng Panginoon, even kay Timothy. Bakit alam niya ito? Kasi sa chapter 2 na ito, una pa lamang alam ni Apostle Paul na meron siya nito. Basahin po natin. 2 Timothy chapter 1 verse 7, hindi tayo binigyan ng Panginoon ng takot. Ano pa? Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan o takot, kundi, ano daw po? Kapangyarihan. Wow, power. At yung ano dyan, ano pa isang binigay sa atin? Ang pag-ibig. Ano ibig sabihin ng pag-ibig? Mahalin mo yung binigay sa iyo ng Panginoon na katungkulan. Kasi sa chapter 2 na yan, na chapter 2, pinapakita po sa chapter 1, pinapakita kung ano ang meron siyang katangian. Kaya sabi ni Apostle Paul sa kanya, hindi ka binigyan ng takot, tayo. Sinabi niya, tayong dalawa, tayo. Ibig sabihin tayong Kristiyano, hindi tayo binigyan ng takot. Kundi kapangyarihan at pag-ibig. Ano yun? Pag-ibig sa katungkulang ibinigay sa atin ng Panginoon. At dito pinapakita yung kauli-uli ang salita, yung, ano daw po? Sound of mind, kahusayan. Ano ibig sabihin ito? Kaunawaan ito eh. Alam mo, kaya bibigyan ka ng Panginoon ng pangunawa, kaya magiging mahusay ang decision mo. Alam niya, pag nagsulat si Apostle Paul, pag nagsulat siya kay Timothy, ito'y may kahusayan sa kanya. Na dadalhin niya ang aral na itinagubilin sa kanya ni Apostle Paul. Even sa atin ngayon, sa ating panahon ngayon,
Ano mang katuruang nilalatag dito ng Panginoon sa atin, kung binigyan tayo ng kausayan ng Panginoon at pagkaunawa, makikinig kayo mabuti, magiging mahusay ang desisyon natin. Amen. Kasi bakit? Alam natin meron Diyos na tumutulong sa atin. Amen. Ang hindi Kristiyano, walang pangunawa. Kahit ang dami-dami pa niyang kaalaman. Makinig kayo, mahalaga po ito. In 1 John chapter 2, verse 20, pinuntahan ko po si John kasi po mahalagang aral po ito. At kayo'y may pahid ng banal, anointing, sa isang salita po dyan, anointing. At nalalaman nyo ang lahat ng nalalaman nyo ang ilang bagay, nalalaman nyo ang marami-rami. Ang sabi po dyan, lahat ng bagay. Why? Kasi pag ikay tunay na iglesia ng Diyos na buhay, binibigyan ka ng Panginoon ng pag-unawa. Amen. Kaya malalaman natin, matutuklasan natin ang lahat ng bagay personally sa Panginoon. Amen. Hindi mo ito malalaman sa dito lamang, kundi sa personal mong relationship sa Kanya, sa banal na Espiritu. Kaya magugulat ka, marami pala ikaw natututunan sa Panginoon. Di po ba? Ang bilis ng progress ng inyong kaalaman. Pero ito sa verse 27, tingnan po natin. Kayo may pahid, anointing ito, sinasabi rito. At tungkol sa inyo, ang pagpahid na nasa kaniya ay inyong tinanggap, o yung Holy Spirit, makinig kayo mabuti, ay nananahan sa inyo. Sabi niyo po, nananahan. Bakit tayo tinawag na born again? Kasi nananahan na banal na Espiritu sa atin di po ba? At ang salita ng Panginoon, pag nagbilin ang Panginoon, yung mga teachings o yung salita ng Panginoon, Bibliang ito, pag ito po'y inaaral natin, ano po mangyayari? Asahan po natin na bubuksan ng ating pangunawa. Bakit? Naroon ng banal na Espiritu. Ini-enlighten ng banal na Espiritu ang salita ng Diyos. Amen. At ang sabi niya rito, at hindi nyo kailangan kayo'y turuan ng sinuman. Ang sinasabi niya bang sinuman niya po dyan, yung Kristiyano? Hindi po. Ang sinasabi po dyan ni John the Beloved, makinig kayo mabuti, ang sinasabi niya yung mga tagapagturo na hiwalay sa katuruan natin, na hindi sa pamilya natin, yung hindi talaga totoong Kristiyano. Ba't makikinig kayo sa kanila? Sapat na banal na Espiritu na magtuturo sa atin. Hello? Yung labas sa kanilang pananampalataya, yun ang sinasabi dito, hindi po yung yung kasamahan nila po ito, kundi yung mga ibang turo na hindi naaayon kay Jesus Christ. Amen. At ang sabi niya po dito, ngunit kung paano kayo tinuturuan ng kanyang pahid, anointing, tungkol sa lahat ng bagay na nauna kanina sa verse 20, ay siyang totoo. Kaya kayo meron kaya nga tayo pag sinasabi nating discerning spirit, dapat alam natin yun Hello. Sometimes ang salitang discerning spirit, nagkakamali po tayo. Akala natin yung naggaganyan-ganyan. Nadi-discern ko, may masamang espiritu, mga gumaganyan. Di ba? Hindi po. Paano mo madi-discern ang Holy Spirit na sinasabi na ito'y mali? Paano masasabi ang sinasabi ng unbeliever ay mali? Simply you discern by the Word of God. At alam mo kung tama ang context na ginagamit, kung gumagamit man ng Bible. Amen. Kasi meron kang pahid. Ito'y totoo, hindi ka sinungalingan at kung paano kayo tinuturuan ito, ay gayon din naman kayong nananahan sa Kanya. Wow! Tayo daw ay nanatili sa Kanya. Ibig sabihin tayo na nasa bahay na napakalaki na hindi natin kayang puntahan yung maling aral. Amen. So isa po yun na sinasabing understanding. Sinabi po ito para maintindihan natin pag ikay Kristiyano, meron kang anointing at alam mo ang mga katuruan na mali. At alam mo, habang minimeditate mo, sinasabi ni Apostle Paul, habang minimeditate mo ito, in-exercise mo sa iyong mind, sigurado ako dahil ang Panginoon na magbibigay sa iyo ng pag-unawa. Tingnan po natin, meron po ako dito nilagay, 4 na bagay po ito, kapatid.
ilagay po natin dito yung unang salita, yung knowledge. Sabi niyo po, knowledge. Knowledge, ito po isang salita na ang ibig sabihin ay information. Mahalaga po ito, paano yung kumamaya. O yung parang, dahil binigyan tayo ng una, ito, knowledge, information. Ano information? Word of God. Mamaya, ano ko po yung pangalawa. Ano po yung mahalagang bahagi sa ating buhay? Ano po? Understanding. At yung sumunod niya, ang ibig sabihin ng understanding ay comprehension, pagkaunawa, pagkakaintindi, maging klaro. Sabi niyo po, klaro. Kasi po, pwede ka makipag-usap, ang labo naman na sinasabi niya. Di ba? Po, pwedeng ganun, di ba? Pero si Apostle Paul, pinapakita rito kung paano niya pinapaunawa pa ng gusto yung mga naunang sinabi niya. Kasi si Lord lagi ang binabanggit ni Apostle Paul eh. Kaya alam nito ni Timothy. Comprehension. Okay. Pangatlo, intelligence. Ano ibig sabihin na intelligence? Realization. Ang realization, a mental putting together, that is intelligence. Yung pinagsama-sama mo ang mga ebidensya. Sabi niyo po, ebidensya. Bakit ko ginamit yung ebidensya? Kasi di ba pagka may intelligence sa mga, di ba? Intelligence report, pinagsama-sama nila yung mga nakalap nilang mga ebidensya, di ba? Di ba? Kung bakit sila maglalagay ng mga desisyon, kasi kinuha nila lahat ng impormasyon. At matapos nyon, nagkaroon sila ng realization. Nung naintindihan na nila, understanding, ang nangyari, nagkaroon ng realization. Amen. Kaya ang tawag po dyan ay intelligence. Yung mental nila, na pag-isip-isip nila, naunawa nila, kaya na-realize nila, ito ang kinalabasan na nakalap nating mga ebidensya. Now, ba't ko nilagay po yan? Kasi lahat ng sulat na ibinigay ni Apostle Paul, kailangan, sinasabi niya ito, para magkaroon ka ng realization, Timothy. Even today, in our church today, in our age, makinig kayo mabuti, dapat meron ka ng realization sa buhay Kristiyano. Hello? Ilang taon na tayong Kristiyano, wala pa ba tayong realization? Can I hear amen? Di ba dapat meron? Di ba? Now, yung pang-apat, mahalaga po ito. At ito, gustong-gusto ko na sa uling salita. Pang-apat ay yung wisdom. Sabi niyo po, wisdom. Wisdom means application. Maybe you have a knowledge, pero wala kang application, it's foolish. Foolish things po yun. Hello? Po pwedeng ikay abogado, pero isang araw, nagtaho ka na lang. Foolish. Help me, Lord. Bibigyan tayo ng pangunawa. Po, pwede kang maraming alam sa Bible, information, understanding, pero walang application. May realization, pero walang application. It is a foolish thing. Para tayong nakita na, sabi ni James sa kanyang sulat, matapos mong makita ang iyong sarili, ay nakalimutan mo ang iyong ayos. Umalis ka. Di ba? Ang salita ng Panginoon ay parang salamin. Diba? Hinalintulad ito sa salamin. Matapos nating makita ang ating sarili, nakalimutan natin maglinis. Hello? Ang tawag po dyan, wisdom. Pag in-apply mo ang salita ng Panginoon, you are a wise man. Wise man. Bakit po sinabi ni Jesus Christ yung sa Matthew chapter 7, na yung nagtayo ng bahay, naglagay sa buhanginan yung isa. Yung isa naman naglagay sa batuhan. Matibay naman yung nilagay eh. Parehas lang na materialis eh. Di ba? Kaso nga lang, nung dumaan yung bagyo, hangin, baha, ano nangyari? Inanod. Why? Sabi sa kanila, foolish.
Bakit? Alam mo yung salita ng Panginoon, hindi mo itinatag sa tunay na pundasyon. Kanino? Kay Jesus Christ. He is the rock of our salvation. Amen. Ang tunay na nakapatong sa tungtungan na bato na Jesus Christ ay merong application. Amen. Kaya sinasabi ni Paul, eto na, nagmi-mission tayo, at tingnan mo lahat ng aral, i-ano mo, magkaroon ka ng pag-isip-isip. Tignan mo ito, at ikay bibigyan ng Panginoon ng pangunawa. Kasi information nangyayari sa ating buhay. Lahat, minsan kasi may mga maling impormasyon. Makinig mabuti. Amen. Amen. Ang tunay at perpektong impormasyon ay ito. Kahit may nagsasalita ng ganito, tignan mo mabuti kung tama yung kanyang aral. Kung kanyang sinasabi ay ito talaga na absolute truth. Po pwede kasing malihis eh. Hello? Almost truth lang eh. Amen. Kailangan alam natin paano gamitin ang salita ng Panginoon. Anong silbi pa, Pastor, yung ating pinag-aaralang hermeneutics? Diba? Kung tayo ay eisegesis naman. Diba? Tayo, nilalagay natin yung pangunawa natin. Dapat yung salita ng Panginoon na magpagbubukas sa atin ng pangunawa. Kaya nahir, amen. Dapat ganon. Kaya itong pinakamahalaga sa lahat, application. See the verse. Tingnan po natin bakit napakaganda po niyan. In Proverbs chapter 24, may nilagay po ba ako dyan, kapatid? Okay. Chapter 24, verse 3 to 4. Sa karunungan, by wisdom, sabi niyo po, by wisdom, sa karunungan, natayo ang bahay. Kasi nag-a-apply na siya eh. Hello? Ina-apply niya na, natayo na. Kasi kung hindi niya i-apply yon, kahit may alam siya, hindi matatayo ang bahay. Hello? At sa pamamagitan ng unawa ay natatag. Understanding. Yung lahat ng information na kanyang alam, pinagsama-sama niya kaya nagkaroon ng karunungan application ng wisdom. Amin po ba? At sa verse 4, tingnan po natin. Sa pamamagitan ng kaalaman o yung information ay napuno ang silid. Ito ang dapat mangyari, ito ang ganito, ganyan nakalagay yung rep, dyan nakalagay yun. Di ba? May mga ganun, di ba? Kasi bakit? Meron kang kaalaman. Kasi bakit? Ang pangit naman kung ang siya nasa kainan. Di po ba? Di ba? May kaalaman ka, di ba? Hello? Hello? Kaya alam mo paano itayo ang bahay. Application. Kasi galing ito sa kaalaman. Understanding. Doon pumapasok yung intelligence. Nakalap mo, naghanap ka pa ng pamamaraan para lalong mapaganda ang bahay. Amen. Hindi ka may pagkonsulta doon sa magbabote. Ano alam sa bahay noon? Di ba? Dapat sa mga architect at engineer, di po ba? At dito sinasabi, at ng lahat ng mahalaga ay maligayang mga kayamanan. Ano ang kinalabasan? Pag nagkasama-sama yung knowledge, understanding, and wisdom. Ang wisdom kaya natayo, kaya may application. Verse 3, di ba? Pero pag wala, ano mangyayari? Kahit na may alam siyang maglagay ng na magandang kasangkapan sa lugar, alam niya, hindi naman siya gumagawa, ayaw naman mag-apply, paano matatayo? Mahalaga yung verse 3. Kaya nahihiramen. Now, tignan po natin, una po yung isipin mo ang sinasabi ko. Binigyan ko po kayo ng idea para maintindihan natin, hindi tayo narito para hindi mag-apply ng lahat ng salita. Be a doer of the Word of God, not hearer only. Amen. Kasi bakit? Magkaroon tayo ng realization kasi masarap. Kaya minsan ang battle talaga sa isip eh. Diba? Hindi lang minsan, madalas po yun. Araw-araw may battle. Pero ano ba naghahari? Ano ba sinusuot natin bilang isang Kristiyano? Yung buong kagayakan ba ng Panginoon o yung payo ng mundo?
hindi matatayo ang bahay pag hindi mo in-apply ang salita ng Panginoon. Amen. Hindi tatatag ang iyong Christian life pag hindi mo in-apply ang salita ng Panginoon, dahil ito yung wisdom. Amen. Kaya sabi ni Apostle Paul, ito, verse 8a, alalahanin mo si Hesus Kristo. Sa verse 8, pinapakita dito, bukod sa naunang binanggit niya na magpakalakas ka sa biyayang na kay Kristo, verse 1, at dito, tinutuloy-tuloy niya, isip-isipin mo. At pangalawa, verse 8, alalahanin mo yung mga doktrina, yung mga karanasan natin sa Panginoon. At ang sinasabi niya, alalahanin mo si Hesus Kristo means to exercise memory. Pag sinabing alalahanin, sa English po niyan, di ba, remember? Di ba, remember? Alalahanin, di ba? Ibig sabihin po niyan, to exercise memory. Pabalik-balikin natin. To exercise memory, that is recollect. Yung nakalap nga natin, binanggit ko po kanina yan, kaya alalahanin. Balikan natin yung buhay ni Jesus Christ, marami tayong magiging recollection. Hello? Punta tayo kay Jesus Christ. Yung realidad ng buhay mo ngayon, hindi mo iisipin. Ang iisipin mo yung nangyari kay Jesus Christ at yung pinagagawa niya sa'yo. Amen. Dahil sa ministry meron ka. Kaya nga, ano natin tagapaglingkod ng iglesia aliping tagapaglingkod ng iglesia bilang mabuting kawal ni Kristo. Amen. At ang sabi niya po rito, yung by implication to punish all the rehearse, yung ating mga sinasanay. Di ba tayo Kristiyano, meron tayo sinasanay unti-unti? Di ba? Hello? Dati, ikaw nagmumura, ngayon nawawala na. Ano sinasanay mo ngayon? Nagpupuri. Nagbabasa ng Bible. Di ba? Meron tayong nire-rehearse, di ba? Pero ang ibig sabihin dito, sanayin mo mabuti yung pagtingin mo kay Jesus Christ. I-remember mo lagi. Alalahanin lagi natin si Jesus Christ. Kasi kung wala si Jesus Christ, kahit anong alalahanin natin, hindi natin kaya magtagumpay. Amen. Kasi isa lang ang nagtagumpay. Si Jesus Christ lang ang nagtagumpay. Kaya doon tayo pumunta kay Jesus Christ. At ang sabi po dito, yung isang salita, be mindful of Him. Ang buong alalahanin natin ng Panginoon, lagi ang isip natin nakatuon kay Jesus Christ. Even may ginagawa tayo, nagtatrabaho tayo, kayo nagtatrabaho, even sa may mga ginagawa tayo, school kayo, nagtatrabaho, bumabiyahe, dapat nating isipin si Jesus Christ para maging matibay. Kaya nga itong pag-aaral na ito hanggang verse 13, ito'y pagpapalakas. Kalakasan po ito. At yung verse 14 to 26, ito po yung mga tagubiling mabuti na matuwid, na kapakipakinabang sa ating mga Kristiyano. At ang sabi niya po dito, una, alalahanin mo si Hesus Kristo, verse 8, balikan po natin kapatid. Alalahanin natin si Kristo. Bakit nating alalahanin? Ito ang magmamanifest at ito ang lalabas sa ating kaisipan. Una, si Jesus Christ ay sa ating, ayon sa verse po na yan, nabuhay mula sa mga patay. Ang context ng 1 Corinthians chapter 15 verse 1 ay patungkol sa kamatayan ni Jesus Christ at ang pagpapalit ng katawan natin mula sa kabulukan, magkakaroon ng kaluwalhatian. Amen. Sa kahinaan, magkakaroon ng kalakasan na nagmumula sa katawan na bago. Amen. Yun yung context na to. Kaya sabi niya rito, kung aalalahanin natin si Jesus Christ, ibig sabihin, kung titignan natin si Jesus Christ, siya'y namatay. At nabuhay mula sa mga patay. Excuse po ha. Sarap ha. Okay. Tingnan po natin. Nabuhay mula sa mga patay, 1 Corinthians chapter 15 verse 1, ang context po niyan yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Ngayon pinapatalastas ko sa iyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinananatilihan, ibig sabihin pinanghahawakan. Ano yon? Ang context po niyan yung pagkabuhay na maguli at yung
gagawin ng Panginoon sa buhay ng mga Kristiyano. Itinanim na may kasiraan, binuhay ng may kapangyarihan, na may kahinaan, may kapangyarihan. Amen. Yan po yung context niya. Kaya nga sabi diyan, nasaan ang kapangyarihan ng kamatayan? Ang tibo ng kasalanan ay saan? Sa kautusan. 'Di ba? Ang kapangyarihan ng kasalanan ay sa kautusan. 'Di ba? Pero nasaan ito? Nawala na. Salamat sa pagtatagumpay ni Kristo. Amen. Purihin ang Diyos. Amen. Kaya, kung aalalahanin nyo si Jesus Christ natin, kapag naglilingkod tayo, makinig kayo mabuti, lalakas at lalakas tayo. Makakalimutan mo. Si Paul, nakakalimutan niya, sarili niya nakakulong siya. Bakit? Ginagawa niya pa rin ang tungkulin niya. Nagme-mentor pa rin siya. Amen. Maganda po yun. Pangalawa, binhi ni David sa verse 8. Alalahanin natin, siya'y naging tao. At pinapakita dito, pag binhi ni David, siya'y hari. Amen. Pero siya'y hari, namatay, nabuhay na maguli. Siya talaga'y totoo. Amen. Nagpapakita ito ng kingdom. Kaya binanggit si David. At siya sa lahi niya na nangyari ang propesiya sa kanya. At meron nga napatunayan ito ni Apostle Paul. At pangatlong bagay, yung ibanghelyo, kapatid, lagay niyo ba po? Yung ibanghelyo ni Pablo. Sa verse 8, ipinapakita rito na parang inaangkin niya ba to? Yes. Yung ministry na meron siya. Kasi, ang mga apostol na si Pedro, si Juan, ang ministry nila saan? Sa Israel. Nangaral sila. Pero si Apostle Paul, tinawag sa pangangaral ng Ebanghelyong dala-dala para sa mga hintil. Dating hindi bayan, ngayon naging bayan, malayo sa Diyos, nalapit, di ba? Amen. At dati dayuhan, ngayon ni namayan na, di ba? Yun yung Ebanghelyo. Bakit? Dahil kay Jesus Christ. Amen. At ito yung Ebanghelyo na nasa sa akin, na itinuturo naman ito sa inyo. Naalala niyo yung 2 Timothy chapter 4 verse 8. Pinag-aralan po natin 'yan. Hindi ba tinuro ko sa inyo yung mga crown, 'di ba? 'Di ba? Naalala niyo? 'Di ba? Pag ito pala na ang aral na tinanggap mo ng sound doctrines, makinig kayo mabuti, yung pagkabuhay na maguli ng Panginoon, yung rapture, mahal na mahal natin. Naalala niyo po 'yon? 'Di ba? Yung the crown of righteousness given to those who especially love the sound doctrines. Timothy 4:8, 2 Timothy, ito sabi niya, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran. Oh, 'di ba? Crown of righteousness na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyaon. At hindi lamang sa akin, sabi ni Apostle Paul, kundi sa lahat din naman na naghahangad. Sabi niyo po naghahangad. Yung love na love, pag hinahangad mo, love na love, di po ba? Yung love mo yung doktrina na babalik ng Panginoon kundi pakita. Naghahangad na pagpapakita ng Panginoon na asam-asam mo yung rapture. Di po ba? Kaya meron kang crown of righteousness. Di po ba? Naalala niyo po yon? Kaya dito pinapakita na love nila yung ebanghelyo. Si Paul kasi nagsabi nito, love na love niya. Kaya kahit naroon siya sa kulungan, okay lang. Parang wala lang. Parang nga walang pakaw Yung kamay, bakit? Nakapagsusulat pa, nakapangaral pa, nakapagpapayo pa, nakapagdudoktrina pa. Wow! At ang sabi dito, ebanghelyo na, may mga kasunod po yan sa verse 9. Ang ebanghelyo, pangatlong point po natin, yung isipin mo, sinabi ko una, pangalawa, alalahanin mo sa verse 8 si Jesus Christ. Sa verse 9, ito po yung pangatlo, pinagtitiisan niya ng kahirapan. Sabi niya po, pinagtitiisan. Kasi pag love mo yung ginagawa mo, pagtitiisan mo. Hello? Ako, love ko mag-basketball, kahit napipilay ako, love ko pa rin Hello? Kahit, di ba, pag magaling kang maglaro ng mo, di ba, gustong-gusto mo, di ba? Kahit nasasaktan ka, okay lang, di ba? Wala na po akong kausap, Lord. Ang hirap magluto, pero love na love mo maglingkod, magluto. Di po ba? Di po ba? Amen po ba? Kasi gusto mo yung ministry mo.
At bakit? Ibinigay ito ng Panginoon sa iyo. Ang tinatawag ko po dyan ay sarili pong biyaya ng Panginoon na dumadaloy sa atin. Hindi mo ito makukuha sa iba na gagayahin mo. Siya nga, ang ganda ng ministry, gagayahin ko nga. Hindi po. Ito'y biyaya ng Panginoon na para lang sa iyo, para gampanan mo. Amen. Kaya meron pong pagtitiis. Take note of this. Ilang beses sinabi ang pagtitiis. Ginamit niya suffering. Ginamit po dyan sa mga talatang yan. Sa nauna, nananatili siya. Endure. Nag-endure siya. Tumatagal siya. Bakit? Sa kalakasang nagmumula sa ating Panginoon. Amen. Kaya yun po yun. Pinagtitiisan niya ng kahirapan, verse 9a. In 2 Timothy chapter 2, verse 3, tingnan po natin, unang binanggit po yan, makipagtiis ka sa akin ng kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Ibig sabihin ba rito, yung ako, makulong ka din para sa, ibang, hindi po yung sinasabi ni Apostle Paul. Ano yung meron akong paghihirap, suffering, na meron dahil sa Ebanghelyo, gawin mo. Mahirap man, wala ako sa tabi mo, dahil ako yung mentor mo, gawin mo. Magtiis ka para ikay maging mabuting kawal ni Kristo. Kasi ako, ginagawa ko yung tungkulin ko kahit nakakulong ako. Ang ministry ko mangaral, magturo, magdoktrina, tuloy-tuloy pa rin. Pati yung mga nakikinig dito, mga bilanggo, nakikinig yan. Hello? Hello? At gayon din naman ikaw. Unang sinabi niya po yan, verse 3. Pangalawang sinabi niya, ito. Pinagtitiisin niya, verse 9, basahin po natin, A to B. Na siyang pinagtitiisan ko, yung Ebanghelyo sa verse 8, na pinagtitiisan niya yung Ebanghelyo ko. Sinasabi ni Apostle Paul, yung Ebanghelyong ibinigay sa akin ng Panginoon, na wari bagang akong ako ito. Sa akin ito, kailangan ko magtiis. Ang sabi niya, pinagtitiisan ko ng kahirapan. Sabi niya po, kahirapan. Suffering, pagtitiis, endure suffering. Pinapakita po dito, makinig kayo mabuti, kala natin, makinig kayo ang kalakasan ay doon lamang sa mga tao na parang punong-puno ng kapayapaan. Alam niyo po ba, pag ikay nagtitis, ikay malakas. Kung meron kang suffering, ikaw ay malakas. Kasi hindi bibigay ng Panginoon niya kung hindi ka malakas dahil sa biyaya niya. Amen. Ano sabi ng Bible? Wala pagsubok na ibinigay sa tao na hindi niya kayang pagtagumpayan. Matitiis niya yon hanggang magkaroon siya ng way out. Why? Why? Kasi galing iyon sa Panginoon. Amen. Every Christian meron po talagang pagtitiis. Lalo sa ministry mo, hawak-hawak ito. Kasabay nito mga persecution. Kasabay dito yung parang ayaw ka pagturuin, di ba? Sa pamilya mo, gusto mo mag-share, hindi ka makapag-share kasi nga, hinahadlangan ka. Huwag mo na pagsalita niya kasi baka di ba? Hello? Di ba? Amen po ba? Kasama po yan kung ano sasabihin sa atin ng tao. Pinagtitiisan niya. Di ba sinabi pa nga niya, binagsak ako kabi-kabila. Nilugmok ako pero hindi tunay na nalugmok. Amen. Bakit? Dahil sa pagtitiis na yon, merong grace laging kasama, kaya ka nakapagtitiis. 4 na beses po itong sinabi yung pagtitiis. Kaya meaning to say, ang kalakasan ay yung pagtitiis. Matapos mo magtiis, di ba? Tinuro ko yung magsasaka, matapos niya magtiis ng mahabang panahon, tsinaga niya yon. Anong bunga? Di ba? Yung biyayan tatanggapin niya sa amo niya. Amen? Mahalaga po yun. Anong uri ang pagtitiis? Ayon po dyan sa verse 9. Una, yung tanikala. Ayan po, nakalagay po dyan, di ba? Kahirapan ng kanyang tanikala. Literally, talaga po siyang nakatanikala. Literal po yun. Ano po ibig sabihin dito? Kumbaga sa wala na siyang kakayahan sana magsulat. Di ba? Tanikala po talaga ito. Literal po ito. Paa niya, may leg pa nga yata dito sa mga Roman prisons.
mga nakakulong, pagka meron siyang nakapangaw dito, meron sa kamay, talagang kasi bakit? Pagka nagsalita ka ng hindi maganda, kukulatayin ka, hindi ka makalalaban. Hello? Kaya meron po nun. Kaya ang tanika lang ito, nagpapabigat sa kanya. Pero, ito ang sabi niya, 2 Timothy pa rin. Diyan pa rin sa context na turo ni Apostle Paul, bago niya sinabi itong chapter 2. Basahin po natin. And verse 8 to 14. Ito po sabi niya, yung isang salita po diyan, yung undergo hardship. Pakinig kayo mabuti. Sabi niya kay Timothy, huwag mo nga ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Kahit ako nakakulong, huwag ka mahiya. Ni ako ni bilanggo niya. Kundi magtiis ka ng kahirapan, magtiis ng kahirapan. Dahil sa Ebanghelyo, ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Mahalaga po yan. Yung pagtitiis natin, habang nangangaral tayo, ito'y bunga ng Panginoon na gagawin niya, tungkulin niya. Amen. Verse 9. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag na isang banal na pagkatawag. Hindi ayon sa ating gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya. Wow. Ang tungkulin nila ay mangaral. Hello? Ang kapangyarihan ng Panginoon lang ang gagawa. Hello? Na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Verse 10. Ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na siyang nagligtas ng kamatayan at nagdala sa liwanag ng buhay na walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ito'y kinaklaro na para kay Timothy sa mga nauna pa lamang na kahit tayo ay may tanikala, okay lang yan. Kahit ako may tanikala, okay lang yan. Binibiling ko sa iyo ang mga bagay na ito. Magtiis ka, sabi niya ganyan. Verse 11, na sa mga bagay na ito, ako'y itinalaga na tagapangaral at apostol at guro, even ako'y nakakulong. Ito po yung sinasabi niya po dyan, ito po yung final imprisonment. Makinig kayo, final imprisonment ni Apostle Paul ng chapter 2. Pangalawang sulat po niya ito. At alam niya dito, paano na po siya. Ano na po siya talaga, yung paglitis sa kanya talagang wala na siya magagawa. Alam niya, give up na. Pero ito sabi niya, ibinigay ito sa tinalaga, na sa bagay na ito ay ako itinalaga na tagapangaral at apostol at guro. Verse 12. Dahil dito ay nagtiis din ako ng mga bagay na ito. Ito nga, dinadanas niya, nakakulong siya. Gayunmay hindi ako nahihiya sapagat nakikilala ko yung aking sinasampalatayanan at lubos kong naniniwalang siya ay makapag-iingat. Wow, sabi niyo po makapag-iingat. Nang aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yaon. Ibig sabihin lahat ito, kahit magdusa ako, ipinagkakatiwala ko ito sa Panginoon. Hindi niya ipinagkakatiwala sa gobernador na Roma. Hello? Kasi gusto niya pa ba lumaya? Alam niya na eh. Diba? Kasi meron ng talastasan eh. Alam na kung bakit naroroon siya eh. Hindi na siya doon, kundi doon pinagkakatiwala niya sa Panginoon. Alam niya itong sulat na verse 13. Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang nanggagaling at narinig mo sa akin. Wow. Matuwid na mentor. Sa pananampalataya at pag-ibig na kanino? Na kay Kristo Jesus. Bakit sinabing magaling to si Apostle Paul? Wala siyang tinuturo kundi ang Panginoon. Bagamat sinasabi niya ibinigay sa kanya ng Panginoon, pero ang count po noon sa Panginoon. Amen? At sabi niya po sa verse 14, last po ito, sabi niya, yaong mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo, kay Timothy, ay ingatan mo. Paano natin maiingatan? Sabi dito, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Now, makinig kayo mabuti, tayo mga Kristiyano, tayo may salita ng Panginoon, yung pinagkatiwala ng Panginoon sa atin ito, itong aral na ito. Paano natin maiingatan ito? Ipagamit natin.
Maiingatan lamang ang salita ng Panginoon para sa ating espiritu na nasa sa atin, na banal na espiritu, kung ito'y papagamit natin. Kung hindi mo papagamit, para sinasabi ni Apostle Paul dito, kung hindi mo pinapagamit, anong mangyayari? Yung Espiritu Santo ba, ito ba'y magkakaroon ng bunga? Matapos na meron kang information, pag hindi mo pinagamit ang buhay mo, dahil wala na ako nakakulong ako Pag hindi mo pinagamit, ano mangyayari? Ang Espiritu ay manlalamya, manlalamig. Paano ito maingatan? Ipagamit mo. Amen. Yung ibinigay sa iyo, dahil diyan ka magkakaroon na binigay sa iyo na ability. Amen. Yung nag-undergo sa hardship, at pangalawa, yung pinagtitiisan niya ng kahirapan ay yung pangalawa ay tampalasan. Sabi niyo po tampalasan. Dito ko na lang po tatapusin. Susunod na po yung Pag sinabing tampalasan, sa verse 9 po, ginamit po yung tampalasan, yan po isang salita na evildoer. Sabi niyo po, evildoer. Ang mga yan, bakit ako binilanggo? Kasi yan, inggitero yan, mga yan. Kasi nawala ako sa pag-persecute, di ba? Nawala siya sa pag-persecute ng mga Kristiyano, di ba? Nakilala niya ang Panginoon, di ba? Di ba? Ngayon, naiinggit sila sa ibanghelyong kakaiba na meron si Apostle Paul, na may dalang kapangyarihan sa tao. Marami na sumasampalataya sa pangangaral niya. At magkakaroon pa ng healing. Kaya ang mga tao, parang galit na galit sa kanya. Ang mga taga-Roma, kaya siya ipinahuli. Di po ba naalala nyo, di ba? Yung meron pa nga siya pinalaya ng babae na inaalihan, di ba? Nakakulong na naman. Di ba? Nagpuri siya sa Panginoon. Sila ni Silas. Hanggang nayanig yung kulungan, di po ba? Kasi bakit? Hanggang doon, nangangaral siya, nag-aawitan sila. Kahit na merong hampas sa likod, kahit na mga may latay, tuloy pa rin ang kanilang ministry. Hello? Kahit may tampalasan, titiisin ko. Sabi niya rito, yung ibanghelyong meron ako, titiisin ko ang kahirapan. Sa mga tanikala, sa tampalasan sa mga tao, na parang tumitira sa akin, binabagsak ako, okay lang. Amen. Amen po ba? Dapat ganun ang thinking natin. Sinasabi ni Apostle Paul, evildoer po yan. Now, verse 9c, makinig kayo mabuti, ito'y katotohanan. Last na po ito. Katotohanan, sakto po ako. Katotohanan, 9c, ito po ang sabi diyan. Verse 9. Huling-huli. Sabi niya diyan, hindi po. Chapter 2 po tayo. Chapter 2. Yan. Yung but the word of God cannot bound. Yung salita ng Panginoon ay hindi mapipigilan. Amen. Bakit? Yung ministry na meron siya, hindi kayang pigilin. Kahit siya ay ikulong, kaya nga siya pa ipagtitisi. Kahit siya ay ikulong, pakawan sa kamay, para hindi na makapagsulat. Kahit anong gawin sa kanya, kahit may evil doer pa, sinasabi niya rito sa verse 9c. Wala po ba diyan, kapatid? Para mabasa natin. Ngunit ang salita ng Panginoon ay hindi mahadlangan, matatanikalaan, di ba? Sabi niya po diyan. Babasahin ko po ha. Ito po, kaya may hawak po akong Bible. Ang sabi niya po dito, okay. Verse 9c. Na siyang pinagtitiisan ko ng kahirapan, tanikala, tanpalasan, evildoer, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. Hindi ito nakukulong. Hindi po ito kayang hadlangan. Kahit may tanikala ako, hindi kayang hadlangan. Ang ministry ko kasi magturo. Amen. Kahit ako'y may tampalasan na gumagawa sa akin ng masama, hadlangan ako. Pero hindi ito matatanikalaan. Yun, basahin po natin. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. Mean to say, ang salita ng Panginoon, the Word of God is not bound. Sa English po yan. Dahil, bakit po? Kahit mamatay si Apostle Paul, may mga ngaral pa rin.
Ikaw yon, Timothy. Amen. Kahit wala na rin si Timothy ngayon, ikaw rin mangangaral. Wow! Hindi matatanikalaan ang pangangaral patungkol kay Jesus Christ. Amen. Hindi ito mahadlangan. Ito'y may kapangyarihan. Si Jesus Christ namatay pero may kapangyarihan ang kanyang pangaral sa atin sa ngayon. Amen po ba? May kapangyarihan ito, hindi lamang basta sulat. Sabi niyo po, sulat. Hindi lamang po ito letters. Hindi lamang po ito basta-basta sulat. Ang Bible hindi basta-bastang sulat. Ito'y kapangyarihan ng Panginoon. Ang kaisipan ng Panginoon ay narito para sabihin sa atin, magkaroon tayo ng impormasyon. At ang salita ng Panginoon makapangyarihan ay noon sa Old Testament may kapangyarihan. Amen. Ngayon may kapangyarihan. At ang salita ng Panginoon bukas o future ay makapangyarihan. Mawawala, sabi ng Bible, mawawala ang langit at lupa, ngunit ang isang kudlit ng aking salita ay hindi mawawala. Amen. Gaano makapangyarihan? Kaya itong buhay natin, narito pa lamang tayo, ipagamit nyo na sa Panginoon. Kasi bakit? Hindi mawawala ang Panginoon, tayo lilipas. Pero makapangyarihan ang salita ng Panginoon na nasa sa atin. Si Papa, favorite po ito. Greater is He that is in me than he that is in the world. Amen. Mas makapangyarihan na sa akin ay sa mundong ito, mas makapangyarihan ang nasa sa akin kaysa sa sanlibutang ito. Bakit? Yung salita ng Panginoong nananaan sa atin. Mas makapangyarihan, dapat hindi napipigil. Amen. At ang nilagay ko pa po dito, itong salita ng Panginoon na ito, walang kasiraan. Sabi niyo po, walang kasiraan. Bakit makapangyarihan? Kaya nga ang sinabi ni Apostle Paul dito, the Word of God is not bound, hindi po ito natatanikalaan. Kahit mamatay ako, kahit ikaw mamatay ka, hindi pa rin mahadlangan. Ito'y patuloy na lalaganap. Alam niyo po ba ang Bible, ito ang maraming aklat. Mas mabiling aklat. Popular na aklat. Bakit? Dito ang buhay ng mga Kristiyano. Yung mga pinili buhat pa man nung una. Ito'y walang kasiraan at ang salita ng Panginoon hindi nagbabago. Pag sinabi niya ito, gagawin niya ito. Pangatlo, ito'y nakapagpapabago ng buhay. Pwede ang tao pusakal, pero pag nakarinig ng salita ng Panginoon, ito'y magbabago. Isang iglap. Dahil may kapangyarihan ito. Amen. Walang kapangyarihan yung buhay. Halimbawa, yung buhay na pinagkatiwala na sa Kanya, okay lang yan, mawawala yan, sabi ng Apostle Paul. Pero ang salita ng Panginoon, hindi matatanikalaan. Ito'y kapayapaan, kapahingaan, kalakasan at kagalingan ng tunay na mga Kristiyano. Amen. Kaya makinig kayo mabuti, yung salita rito na isang salita, na ang salita ng Panginoon, hindi natatanikalaan. Bakit tayo tameme? Hindi naman sinasabi ko na mangharal ka. Kasi may nilagay talaga pangaral. Sapat na yung mag-testify ka. Pag sinabing testify, ipatotoo mo lang. Si Jesus Christ na meron ka. Pero hindi ka tagapangaral. Iba ang tagapangaral. Hello? Iba ang nasa pulpito talaga. Iba yung ikay nasa bahay mo at sa trabaho mo po, pwede mong i-testify ang karanasan mo kay Lord. Amen. May inilaan ng Panginoon na tagapagturo talaga. Pero ikaw po, pwede kang mag-share ng experience mo kay Lord. Alam mo, may mga babae sa Bible na sinare nilang karanasan nila. Maraming nakakilala sa Panginoon. Amen. Hindi sila nangaral kasi meron tagapangaral. Amen. Amen. Kaya ngayon, pagkakataon na po, huwag niyo sayangin ang kapangyarihan merong sayo. Yung salita ng Panginoon, yung seed, the incorruptible seed na nasa atin, makapangyarihan yan, huwag mong sayangin. Nadyan yung future na masasabihan mo. Amen. Dahil ang Panginoon, ang future nila, nasasabihin mo. Ipapatotoo nyo. Amen po ba? To God be the glory.